Makapangyarihang Diyos, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyong presensya na kinikilala na ikaw ang aking ligtas na kanlungan, ang aking matibay na tanggulan, ang aking kanlungan sa oras ng kagipitan. Kapag bumabangon laban sa akin ang mga bagyo ng buhay, kapag umiihip ng may bagsik ang salungat na hangin at nagbabantang ilubog ako ng mga alon, sa iyo ako nakakahanap ng kapahingahan para sa aking nagugulumihanang kaluluwa. Ikaw ang aking tapat na tagapagtanggol, ang hindi natutulog o naiidlip, ang nagbabantay sa aking pagpasok at sa aking paglabas mula ngayon at magpakailanman. Panginoon, ipinahahayag ko ngayon na lubos akong nagtitiwala sa iyo, hindi lamang sa mga salitang walang laman kundi sa buong pagsuko ng aking puso. Kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng pagkatalo, kahit na ang mga problema ay tila mas malaki kaysa sa mga pangako, pinipili kong magtiwala sa iyong kabutihan at sa iyong walang hangganang kapangyarihan. Diyos ng lahat ng kaaliwan, lumalapit ako sa iyo dala ang aking mga pagkabalisa, aking mga takot, aking mga kawalang katiyakan at lahat ng pasanin na aking binubuhat. Ang mga bagyong kinakaharap ko ay matindi at matagal, at madalas ay pakiramdam ko ay tulad ako ng isang bangkang naanod, walang direksyon, walang lakas na magpatuloy sa pagsagwan laban sa agos. Ngunit ngayon ay naaalala ko na ikaw ang Panginoon na nagpapakalma ng mga bagyo sa isang salita, na naguutos sa hangin at sa tubig, at sila ay sumusunod sa iyo. Ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang kaguluhan na maaaring umiral sa aking buhay, mas makapangyarihan kaysa sa anumang paghihirap na maaari kong harapin. Panginoon, naniniwala ako na kahit hindi ko nakikita ang solusyon sa aking mga natural na mata, maaari akong maniwala sa mga mata ng pananampalataya na ang iyong pangako ay nananatiling matatag at totoo. Sinabi mo na hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan, at ako ay kumakapit sa salitang iyon tulad ng pagkapit sa isang tabla ng kaligtasan sa gitna ng paglubog ng barko. Minamahal na Ama, kinikilala ko na maraming beses kong natagpuan ang aking sarili, na kino-question ang iyong mga pamamaraan, ang iyong mga panahon, ang iyong mga landas. Sa aking limitasyong pantao, ninais kong maunawaan ng aking may hangganang isipan ang mga disenyo ng iyong walang hangganang isipan. Ngunit ngayon ay yumuyukod ako sa kapakumbabaan at kinikilala. Sino ako para questionin ang isang Diyos na tapat na tulad mo? Sino ako, isang hamak na mortal, para humingi ng paliwanag sa lumikha ng sansinukob? Ikaw ay Diyos at hindi tao para magsinungaling, ni anak ng tao para magsisi. Ang iyong ipinangako ay matutupad, sapagkat ang iyong salita ay hindi bumabalik na walang laman, kundi tinutupad ang layunin kung bakit ito ipinadala. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataong ako ay nag-alinlangan, sa mga pagkakataong hinayaan kong maging mas malaki ang mga pangyayari kaysa sa iyong salita, sa mga pagkakataong mas tumingin ako sa laki ng bagyo kaysa sa laki ng aking Diyos. Ngayon ay pinipili kong maniwala na ang iyong salita ay nakatayo, matatag tulad ng isang bato, hindi natitinag tulad ng mga walang hanggang bundok. Panginoong Hesus, ikaw ang aking ligtas na angkla, ang nagpapanatili sa aking kaluluwa na matatag kahit na ang lahat sa aking paligid ay marahas na nanginginig. Kapag ang dagat ng buhay ay nagiging maalon, kapag ang mga alon ng kahirapan ay pumapaligid sa akin, kapag nararamdaman kong lulubog ako sa ilalim ng bigat ng mga pagsubok, sa iyo ko inihahagis ang aking angkla. Ikaw ang pag-asa na hindi bumibigo, ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang pananalig sa mga katotohanang hindi nakikita. Sa iyo ang aking pananampalataya ay nakasalig, hindi sa kumunoy ng mga lumilipas na damdamin, hindi sa mga nagbabagong pangyayari, kundi sa matibay na bato na si Kristo Jesus. Ipinahahayag ko ngayon na hindi ako matatakot kahit na ang lupa ay gumalaw, kahit na ang mga bundok ay ilipat sa gitna ng mga dagat, kahit na ang mga tubig ay umugong at bumula.
Hindi ako matatakot dahil ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang nag-aaliw sa akin. Ang iyong presensya ay nagpapalakas sa akin at ang iyong pag-ibig ay sumusuporta sa akin. Makapangyarihang Diyos, sa gitna ng aking mga pagdurusa, hindi ako matatakot dahil alam kong ikaw ay mas dakila kaysa sa lahat ng aking pinagsama-samang problema. Hindi ako matatakot sa mapangwasak na balita. Hindi ako matatakot sa nakakatakot na diagnosis. Hindi ako matatakot sa krisis sa pananalapi. Hindi ako matatakot sa sirang relasyon. Hindi ako matatakot sa hindi tiyak na hinaharap. Hindi dahil ako ay malakas sa aking sarili, kundi dahil ikaw ay malakas sa akin. Hindi dahil nasa akin ang lahat ng sagot, kundi dahil ikaw ang sagot. Hindi dahil malinaw kong nakikita ang daan, kundi dahil ikaw ang daan. Panginoon, inilalagay ko ang aking pag-asa ng buo sa iyo. Alam na ang mga naghihintay sa Panginoon ay nagbabagong lakas. Sila ay pumapailang lang na may mga pakpak tulad ng mga agila, tumatakbo at hindi napapagod, lumalakad at hindi nanghihina. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nananatiling nakatayo, ang bukal kung saan dumadaloy ang aking kapayapaan, ang pinagmulan ng lahat ng aking tiwala. Ikaw, Panginoon, ang aking matamis na presensya na bumabalot sa akin tulad ng isang balabal ng pag-ibig at proteksyon. Sa mga sandali ng matinding paghihirap, kapag ang kadiliman ay tila hindi mapenetra at ang kalungkutan ay pumipiga sa puso, ang iyong presensya ang nag-aaliw at nagpapakalma sa akin. Ikaw ay hindi isang Diyos na malayo, hindi maaabot, walang pakialam sa aking mga sakit. Ikaw ay si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, ang nagpapakita ng presensya sa pinakamalalim na mga libis ng buhay ng tao. Panginoon, kailangan ko ang iyong presensya higit pa sa kailangan ko ng mga sagot. Higit pa sa kailangan ko ng agarang solusyon. Higit pa sa kailangan ko ng madali ang iyong presensya ay nagdudulot ng kapayapaan na higit pa sa lahat ng pag-unawa, isang supernatural na kalmado na hindi nakadepende sa mga panlabas na pangyayari, kundi bumubukal mula sa malalim na kaalaman na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nawa ay hindi ako kailanman lumayo sa matamis na presensyang iyon. Nawa ay palagi kong hanapin muna ang iyong mukha bago hanapin ang iyong mga kamay. Panginoon, kahit hindi ko nakikita sa aking natural na mga mata ang katuparan ng iyong mga pangako, maaari akong maniwala sa espiritual na mga mata na ikaw ay kumikilos sa likod ng mga eksena ng aking buhay. Ang pananampalataya ay hindi nakadepende sa pisikal na paningin, hindi umaasa sa mga nahahawakang ebidensya, hindi nangangailangan ng material na patunay. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na ang iyong mga pangako ay nananatiling totoo anuman ang maaari kong makita o hindi makita sa sandaling ito. Ipinangako mo na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo at naniniwala ako diyan. Ipinangako mo na hindi mo ako iiwang ulila, na ikaw ay kasama ko sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon at kumakapit ako sa salitang. Ipinangako mo na siya na nagsimula ng mabuting gawain sa akin ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus at nagpapahinga ako sa katiyakang Panginoon. Tulungan mo akong magpatuloy na maniwala kahit hindi ko nakikita. Magpatuloy na magtiwala kahit hindi ko nauunawaan. Magpatuloy na maghintay kahit na ang paghihintay ay tila walang katapusan. Tapat na Diyos, ang iyong pangako ay nakatayo at matutupad sa tamang panahon, sa tamang paraan, para sa tamang layunin. Hindi ko kailangang pilitin ang mga pinto. Hindi ko kailangang manipulahin ang mga pangyayari. Hindi ko kailangang magmadali na sinusubukang mangyari ang isang bagay na ikaw lamang ang makagagawa. Ang aking bahagi ay magtiwala, sumunod, manatiling tapat, magpatuloy sa paglakad sa landas na iyong itinakda. Ang iyong bahagi, Panginoon, ay tuparin ang iyong ipinangako sa iyong perpektong panahon na hindi kailanman nahuhuli, hindi kailanman napapaaga, kundi laging dumarating sa eksaktong oras. Patawarin mo ako sa pagkabalisa na madalas na bumabalot sa akin, sa pagmamadali na nag-uudyok sa akin,
na gustong paunahin ang iyong mga plano, sa kawalan ng pasensya na nagdudulot sa akin na pagdudahan ang iyong katapatan. Turuan mo akong maghintay ng may pasensya, ng may pag-asa, ng may panibagong pag-asa tuwing umaga. Alam na ang iyong mga habag ay bago bawat araw at na ang iyong katapatan ay dakila. Minamahal na Ama, kinikilala ko ang aking kaliitan sa harap ng iyong kadakilaan, ang aking kahinaan sa harap ng iyong lakas, ang aking pagbabago-bago sa harap ng iyong katapatan. Sino ako para questionin ang walang hanggang karunungan ng isang Diyos na nakakaalam ng lahat, nakakakita ng lahat, kayang gawin ng lahat? Sino ako para pagdudahan ng kabutihan ng isa na nagbigay ng kanyang sariling anak para sa akin? Sino ako para mag-alinlangan sa katapatan ng isa na tumutupad ng kanyang mga pangako mula pa sa simula ng Panginoon, patawarin mo ang aking kayabangan. Patawarin mo ang aking kapangahasan, patawarin mo ang aking mga reklamo at bulong-bulungan. Ikaw ay Diyos at wala nang iba pa bukod sa iyo. Ang iyong salita ay ganap na katotohanan, hindi nagbabago, walang hanggan, mas matatag kaysa sa mga langit at lupa na isang araw ay lilipas. Habang ang lahat sa aking paligid ay maaaring magbago, habang ang mga tao ay maaaring bumigo sa akin, habang ang mga pangyayari ay maaaring sorpresahin ako ng negatibo, ang iyong salita ay nananatili magpakailanman bilang isang hindi natitinag na pundasyon kung saan ko maaaring itayo ang aking buhay. Panginoong Hesus, ikaw ang aking angkla na nagpapanatili sa akin na matatag kapag ang mga bagyo ng buhay ay sinusubukang kaladkarin ako sa desperasyon at kawalan ng paniniwala. Tulad ng isang angkla na pumipigil sa barko na madala ng mga agos at hangin, pinapanatili mo akong ligtas kahit sa magulong tubig. Gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kataas ang mga alon, gaano man kalakas ang hangin, nananatili akong matatag dahil ako ay nakaangkla sa iyo. Ikaw ang aking buhay na pag-asa, hindi isang malabong o hindi tiyak na pag-asa, kundi isang matibay, konkretong pag-asa na nakabatay sa iyong muling pagkabuhay at sa iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang aking pananampalataya ay nakatayo sa iyo, hindi sa aking sariling lakas, hindi sa aking mga kakayahan, hindi sa aking mga merito, kundi tanging sa iyong biyaya, iyong pag-ibig at iyong katapatan. Kaya't ipinahahayag ko ng may buong pananalig, hindi ako matatakot dahil ikaw ang aking angkla at aking pag-asa. Makapangyarihang Diyos, hindi ako matatakot kahit na ang malalalim na tubig ay pumaligid sa akin, kahit na maramdaman kong ako ay lumulubog, kahit na ang pagod ay gustong talunin. Hindi ako matatakot dahil alam kong ikaw ay kasama ko. Hawak ang aking kanang kamay. Sinasabi sa akin, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Hindi ako matatakot dahil ang iyong perpektong pag-ibig ay nagtataboy sa lahat ng takot, lahat ng pagkabalisa, lahat ng kawalan ng katiyakan. Hindi ako matatakot dahil mas dakila siya na nasa akin kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Hindi ako matatakot dahil kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang laban sa akin? Hindi ako matatakot dahil kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga bagay sa kasalukuyan o ang mga hinaharap o ang mga kapangyarihan o ang taas o ang lalim o anumang iba pang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa akin sa iyong Panginoon, naway ang pahayag na ito ng pananampalataya ay hindi lamang magagandang salita, kundi isang buhay na katotohanan sa aking puso. Isang praktikal na saloobin sa aking pang-araw-araw na buhay. Isang hindi natitinag na pananalig sa aking kaluluwa. Amang nasa langit, alam ko na sa libis ay kasama rin kita. Sa mga sandali ng anino at kadiliman, kapag tumatawid ako sa malalalim na libis ng pagdurusa, sakit, pagkawala at luha, hindi mo ako pinababayaan. Hindi ka nanonood mula sa malayo. Ikaw ay bumababa sa libis kasama ko, lumalakad sa aking tabi. Binubuhat ako kapag naubos na ang aking lakas. Sa libis ng lilim ng kamatayan ay hindi ako matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama ko.
Sa libis ng karamdaman, ng pagsubok sa pananalapi, ng sirang relasyon, ng malalim na kabiguan, ikaw ay naroroon. Panginoon, madalas ay sa libis kita nakikilala ng mas malalim. Sa kadiliman ako natututong umasa ng lubos sa iyo. Sa disyerto ko natutuklasan na ikaw lang ang tanging kailangan ko. At sa ibabaw ng galit na dagat, kapag ang maalong tubig ng buhay ay humahamon sa akin, tinuturuan mo akong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Tulad ni Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig habang pinananatili ang kanyang mga mata sa iyo. Magagawa ko rin ang imposible kapag ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Panginoong Jesus, turuan mo akong lumakad sa ibabaw ng mga imposibleng tubig ng aking mga pangyayari. Turuan mo akong panatilihin ang aking mga mata na nakatuon sa iyo at hindi sa mga nagbabantang alon sa aking paligid. Turuan mo akong pakinggan ang iyong tinig na tumatawag sa akin na lumabas sa bangka ng seguridad ng tao at tumuntong sa tubig ng supernatural na tiwala. Turuan mo ako na kapag nagsimula akong lumubog dahil tumingin ako sa mga pangyayari, sa halip na tumingin sa iyo, ang iyong kamay ay handang humawak sa akin at iangat ako. Ikaw ang ikaapat na tao sa hurno, ang siyang lumilitaw ng eksakto kapag ang apoy ay pinakamatindi, kapag ang temperatura ay hindi na matiis, kapag tila ako ay tutupukin ng mga apoy ng kahirapan, tulad ng ikaw ay kasama ni Sadrach, Mesach at Abednego sa nagliliyab na hurno. Ikaw ay kasama ko sa bawat pagsubok ng apoy na aking kinakaharap. At ang pinakakahanga-hanga ay tulad nila na lumabas mula sa hurno nang walang amoy ng usok. Ako rin ay lalabas mula sa aking mga pagsubok, hindi lamang isang nakaligtas, kundi isang nagwagi, na bago at dinalisay. Diyos na hindi nagkakamali, ikaw ay ganap na mapagkakatiwalaan sa lahat ng pangyayari. Ikaw ay hindi kailanman nagkamali, hindi nagkakamali, at hindi kailanman magkakamali. Ang iyong mga plano ay perpekto. Ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aking mga daan. Ang iyong mga iniisip ay mas mataas kaysa sa aking mga iniisip. Habang ako ay maaaring mabigo, madapa, sumuko, ikaw ay nananatiling tapat kahit na kami ay hindi tapat, sapagkat hindi mo maaaring itatwa ang iyong sarili. Panginoon, ilang beses ko nang nakita ang iyong katapatan na nahayag sa aking buhay. Ilang beses ko nang naranasan ang iyong pagliligtas kapag ang lahat ay tila nawala na. Ilang beses ko nang napatunayan na ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay nagtatagal magpakailanman. Ang bawat patotoo ng nakaraan ay gasolina para sa aking pananampalataya sa kasalukuyan at garantiya para sa aking pag-asa sa hinaharap. Kung sinuportahan mo ako hanggang dito, hindi mo ako pababayaan ngayon. Kung iningatan mo ako sa mga nakaraang bagyo, iingatan mo rin ako sa isang ito. Kung ikaw ay naging tapat hanggang sa sandaling ito, magpapatuloy kang maging tapat hanggang sa wakas, minamahal na Ama. Sa sandaling ito ay ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng mga lugar sa aking buhay kung saan kailangan kong maranasan ang iyong kapayapaan. Ibinibigay ko ang aking pananalapi na nagdudulot ng pagkabalisa, ang aking mga relasyon na nagdudulot ng mga salungatan, ang aking kalusugan na nagdudulot ng pag-aalala, ang aking hinaharap na nagdudulot ng kawalang katiyakan. Inilalagay ko ang lahat sa iyong paanan at pinipiling magpahinga sa iyo. Ikaw ang aking matatag na angkla, ang aking hindi natitinag na pag-asa, ang aking kapayapaan na higit pa sa lahat ng pag-unawa. Sa iyo ang aking pananampalataya ay matibay na nakasalig, hindi sa kumunoy, kundi sa walang hanggang bato. Hindi ako matatakot dahil ikaw ang aking Diyos, aking tagapagligtas, aking manunubos, aking tagapagpalaya. Hindi ako matatakot dahil ang iyong presensya ay sumasama sa akin saan man ako magpunta. Hindi ako matatakot dahil ang iyong pag-ibig ay pumapaligid sa akin. Ang iyong biyaya ay sumusuporta sa akin. Ang iyong kapangyarihan ay nag-iingat sa akin. Panginoon, naway ang supernatural na kapayapaan na nagmumula sa iyo ay bumaha sa aking puso ngayon. Pakalmahin ang aking balisang isip,
Patahimikin ang aking nababagabag na kaluluwa. Naway masabi ko kasama ng salmista, pinatahimik ko at pinayapa ang aking kaluluwa tulad ng isang batang pinasuso sa mga dibdib ng kanyang ina. Ganoon ang aking kaluluwa sa akin. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko at ipinahahayag sa pangalan ni Hesukristo, ang aking angkla at pag-asa. Amen. Minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay malalim na umantig sa iyong puso, nais kong mag-abot ng isang espesyal na paanyaya sa iyo. Huwag kalimutang pindutin ang like button dito sa ibaba dahil ang simpleng kilos na yon ay tumutulong sa ministeryong ito na maabot ang libu-libong iba pang mga tao na dumadaan sa parehong mga bagyo na iyong kinakaharap. Ibahagi ang video na ito sa iyong kaibigan na nawawala ng pag-asa, sa iyong kamag-anak na dumadaan sa isang libis ng mga luha, sa iyong kapatid sa pananampalataya na malapit ng sumuko. Maaari kang maging instrumento ng Diyos upang maghatid ng isang salita ng pag-asa ng eksakto sa sandaling may isang taong lubhang nangangailangan. Manatili sa amin sa channel na ito, i-activate ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang salita ng pagpapalakas. Dito ay hindi kami nag-aalok ng mababaw na aliwa, kundi ng solidong pagkain para sa iyong kaluluwa. Salita na nagbabago, mensahe na nagpapalaya, panalangin na gumagawa ng mga himala. Iwan dito sa mga komento ang iyong buong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partikular at maiangat ang iyong mga pangangailangan sa harap ng trono ng biyaya. Isulat ang iyong pangalan at kung nais mo, ang iyong kahilingan sa panalangin, maging ito man ay karamdaman, sitwasyon sa pananalapi, sirang relasyon o isang pangarap na tila imposible. At kung ang Diyos ay may nagawa ng kahanga-hanga sa iyong buhay, ibahagi ang iyong patotoo ng tagumpay, ng pagliligtas, ng paggaling, ng pagpapanumbalik. Ang iyong patotoo ay maaaring eksakto ang salita ng pananampalataya na kailangang marinig ng isang tao ngayon. Sinasabi ng Biblia na tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng ating patotoo. Huwag umalis sa video na ito nang hindi iniiwan ang iyong marka, ang iyong pakikilahok, ang iyong pahayag ng pananampalataya. Ikaw ay bahagi ng gawaing ito. Ikaw ay mahalaga sa ministeryong ito. Mayroon kang papel na gagampanan sa kaharian ng Diyos. Naway pagpalain ka ng Panginoon ng sagana. Naway magdala siya ng kapayapaan sa iyong mga bagyo. Naway siya ang iyong maging matatag na angkla sa lahat ng oras. Manatiling matatag, magpatuloy na maniwala, huwag sumuko. Ang himala ay paparating na. Pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan.